Ang layo ng pinuntahan nitong si Tiger guys, sa Mindoro pa siya natin ipina-adopt pero kasama naman niya dito ang kanyang kuya Leon. Wow! Madaling araw pa lang nga nung umalis si na mother at nag-ayos nga ng mga gamit nila dito kay McQueen. Ngayong araw kasi nang ito nakaplano yung paghatid niya kay Nainay pauwi ng Mindoro at kasama nga natin ngayon itong isa sa mga anak ni Mama Fiona na si Tiger. Nabanggit ko naman na sa inyo sa previous video natin na lahat nga po ng mga puppies ni Mama Fiona may pupuntahan ng kanilang mga family. At ang huling puppy nga naalis sa atin ay etong si Tiger, tapos ngayon nga ay sa Mindoro ang punta niya. Buti na nga lang talaga guys, naayos din natin lahat ng mga papeles na kailangan para makapag-ship ng aso, kaya naman nadala na agad natin ngayon si Tiger. Habang nasa biyahe nga, kinumutan din muna siya para hindi nga siya lamigin, at habang nandito na rin nga sa pinakabarko kasi medyo malamig talaga, lalo't dadaan tayo sa pinakadagat. Nung andito na nga sa barko, hindi na umakyat si na mother, dito na nga lang sila nagstay sa loob na nasasakyan para nga may kasama dito si Tiger. Medyo hassle rin nga kasi kung dadalhin pa natin siya sa taas since medyo mahirap guys yung stairs sa ganitong barko. Pero si mother nga, iniwan niya muna itong si inay since sila nga ni tita ay umakyat muna sa taas para nga magtingin kung ano ba yung mga ganap doon. Ganito nga lang talaga guys sa barko, medyo pahirapan talaga pag lalabas ka since medyo sikipan nga yung mga ganitong sasakyan. Pero si mother, super napawaw siya sa sasakyan na nasa harap ni McQueen kasi tingnan nyo, pink na pink siya tapos napakaangas niya. Alam nyo naman si mother, si pink talaga siya, si fuchsia pink, kaya tuwang-tuwa siya dyan sa car na yan. Anyways, ayan nga, umakyat sila dito sa taas para nga maipakita rin sa inyo kung ano ba yung itsura sa barko since sabi nga yung iba sa inyo hindi pa talaga nakakasakay. Bale matarik nga talaga yung hagdan guys at medyo manipis rin, pero as long as nakakapit ka, safe ka naman dyan. Dito sa taas, dito nagsistay talaga guys yung mga passenger, kahit nga yung mga walang sasakyan, dito sila tumatambay talaga habang nasa biyahe. Sa baba naman guys, sa pinaka first floor, lahat nga po nang nandyan ay mga sasakyan at iba't ibang sasakyan po ha. Pwede mga truck, sasakyan na kotse at kahit mga motor or tricycle. Yung mga driver naman guys, pwede naman silang tumaas kapag gusto nila, pero mostly talaga yung mga merong private na sasakyan, sa baba na lang rin sila nagsistay para nga kapag aalis na ulit yung sasakyan, ready sila. Ito naman na guys yung itsura kapag andito ka na sa taas. Syempre tanaw na tanaw mo lahat mula dito. Nung time na to nga, nandito pa si na mother sa pinaka-port ng Batangas, kaya marami pa talaga makikita mga ship. Ganito naman yung itsura dito sa second floor guys, may mga upuan yan na para sa mga passengers, pero iba't iba rin talaga. Kasi naman may mga rooms din talaga guys, tapos meron pa nga may aircon, tapos meron din namang fresh air yung pwede mong mahalangha. Pinapakita pa nga ni mother dyan sa inyo yung iba't ibang mga barko kasi iba't iba rin talaga yung itsura nila, yung mga sizes and shapes. Saglit lang rin namang tumambay at nag-ikot-ikot dito si na mother at talagang inikot niya yung barko guys para maipakita sa inyo yung iba't ibang mga view. Balik ka din na nga mga ship yung nakikita nyo, tapos dito naman nakikita nyo na yung pinaka-port of Batangas. Kapag naman ganito mga normal na araw, hindi rin talaga masyadong napupuno ang barko at usually napupuno lang sila kapag marami talaga yung mga nagta-travel. Yun ay tuwing mga mahal na araw, Pasko, yung mga ganong eksena. Anyways, hindi na naman sila nagtagal dyan at bumaba na rin nga sila dito since dito nga sila sa sasakyan magsistay. Yung oras naman ng biyahe guys, depende rin talaga sa barkong masasakyan nyo kung mabilis ba yung barko or hindi. Tapos ganito naman yung eksena kapag magsisibabaan na nga mula sa barko. Bale, una nga talagang pinapababa yung mga walang sasakyan, pero minsan talaga nagkakasabay-sabay na. Tapos yung mga sasakyan naman na nandito sa baba, ayan, isa-isa rin nga silang bumababa mula sa barko since medyo mahirap rin talaga guys yung daan. Naalala ko nga noon nung lumuwas kami ng Mindoro, tapos ang drive ko noon ay tricycle. Medyo nahirapan talaga ako guys pagdaan dyan. Buti na lang yung mga seaman palagi nga silang nakaabang kung kailangan nga ng tulong ng mga passengers nila. Anyways, nung makababa sa barko, eto nga finally nakarating na ulit tayo sa Mindoro. At eto na nga guys, ang Port of Calapan, pero syempre wala nang stopover si na mother. Dahil nga may layo-layo pa rin talaga yung biyahe nila mula sa port, halos ilang oras, 2-3 oras rin, mga ganun guys. Buti na lang talaga matibay-tibay si mother sa mga ganitong biyahe at sanay na rin talaga siya na pauwi-uwi sa Mindoro. Hindi rin nga muna sila dumiretso sa Apitong doon kay Nainay at dito nga muna sila dumiretso sa Pola. Alam nyo naman na to guys, may family rin nga talaga tayo dito sa Pola at palagi talaga nila tayong tinatanggap at gusto nila dadaan rin nga tayo tuwing uuwi ng Mindoro. Napakita ko naman nila sila sa inyo guys sa previous vlog natin at sobrang babae talaga nila at palagi talaga tayong welcome dito sa kanila. Pero hindi rin naman nagtagal si na mother dito at ayan, diretso na rin nga sila sa may Apito. Kailangan na rin kasi talagang makauwi ni inay, pero bago nga sila umuwi, bumili pa nga sila ng pang-ulam na lulutuin nila pag uwi doon. Pagdating naman sa Apitong, syempre ang unang-unang ginawa ni mother ay ibinaba na nga itong si Tiger. Diyos ko, grabe rin talaga ang naging experience niya sa biyahe mula Batangas hanggang Mindoro, pero in fairness, kinaya niya yun. Ang galing niya kasi talagang nakatawid siya ng dagat, o diba? Anyways, dahil medyo hilo-hilo pa siya sa biyahe, hinayaan nga muna siya ni mother dito para kahit papano mahanginan rin nga siya at syempre
gumagalaw-galaw siya. May dala rin naman si Mother na panglagay sa leeg tapos tali, kaya naman sinuot niya agad yan kay Tiger. After niya nga maisuot yan, sa kanya nga dahan-dahang pinalabas si Tiger since medyo takot pa talaga siya at hindi talaga siya gumagalaw paglabas niya. Pero normal lang din naman talaga yung reaction niya since first time niya nga makarating dito, tapos halos hindi naman siya nakakalabas talaga ng bahay. Kaya naman comfort rin muna siya ni Mother dyan. Alam ko rin nga na hindi niya pa nakakalimutan itong si Doggy, ang napaka-loyal nga na aso ni tatay, at tingnan niyo, ang laki na niya ngayon at in fairness, ang taba niya. Maalala ko nga nung medyo maliit pa siya, Diyos ko, mas mapayat pa talaga siya at tumaba talaga siya ngayon. Tapos hindi pa rin nga niya nakakalimutan si Mother, ayan, salubong rin nga siya kay Mother dyan. Etong si Tiger naman, talaga nakayakap pa siya kay Mother, parang alam naman na niya na iiwanan na siya ni Mother dito. Pero nung time na to nga, sinasabi lang ni Mother na magiging masaya naman itong si Tiger dito since malawak talaga guys yung area niya. Maninibago nga lang talaga siya sa una, lalo't wala yung mga kapatid niya at wala pa talaga siyang masyadong makikilala dito. Pero gaya naman natin ay mamahalin rin naman siya dito, taalagaan rin naman siyang mabuti. Tingnan nyo naman guys, pwedeng dito magtakbo-takbo itong si Tiger at kahit gaano siya kapagod magtakbo-takbo, talagang hindi niya matatapos takbuhin kung gaano kalawak itong lugar nila dito. Simple lang rin nga yung pamumuhay nila dito syempre dahil sila nga ay dito sa medyo paloob guys, or parang pinakapabukid na, tapos mga magsasaka rin nga sila. Pero sigurado naman ako na may enjoy ni Tiger dito sa Mindoro. Pero guys, hindi naman siya dito kina Inay magsistay, kundi dito kina Leon. Yes guys, eto na nga si Leon. Finally, nabisita na ulit natin siya at tingnan nyo naman, talagang ang taba-taba choy pa rin niya. For kasalubong rin nga siya dyan kay Mother since hindi pa naman talaga niya makakalimutan si Mother at tayo nga nagpalaki sa kanya. Ayan rin nga si Tito guys, ang father ni Leon. Ayan, tinutulungan niya tayo sa mga gamit na dala natin. Tinungan naman agad ni Mother si Leon, tapos inilapit nga dito kay Tiger para kahit papano makilala nga ni Leon si Tiger. Kasi si Tiger guys ay dito rin nga kay Tito Abe mapupunta. Bale magkasama talaga si Leon at si Tiger, kaya naman hoping tayo na magkabati rin sila. Pero itong si Leon naman guys, mabait rin naman siya sa ibang mga aso, kaya feel ko naman ay magiging okay rin sila. Sabi ko nga baka sa susunod na balik natin magkalaro na nga yung dalawa dyan. Nung kuhanin naman nila si Tiger, ewan ko ba kung bakit ginawa nila to. Basta binuhat nga ni Tito Abe si Tiger, tapos kasunod nga nila si Mother at si Leon. Tapos kung di ako nagkakamali, 3 to 5 times silang umikot dito sa bahay nila. Habang buhat-buhat pa rin ni Tito si Tiger, o diba feel ko talaga pinapa-familiarize nga ni Tito itong si Tiger dito sa kanila. Which is actually a good thing kasi para rin naman to sa kanya. Para nga syempre masanay na rin siya dito sa lugar na to. Pero kita nyo naman guys talaga kung gaano kalawak dito. O diba mag-i-enjoy sila nila dito magkulit-kulitan. At ang maganda pa dyan guys, mas papagandahin pa ni Tito to since nag-uumpisa pa lang talaga siya mag-farm. Pero soon, Diyos ko, marami na kayong makikita dito mga kung anik-anik. Si Leon naman naka-electric fan dito, tapos presko rin naman talaga yung hangin. Si Tiger nga inilagay rin muna ni Tito dito sa cage ni Leon pansamantala, tapos ayan naka-electric fan din siya dyan. Pero soon, syempre makakapagtakbo-takbo at lakad-lakad rin naman si Tiger dito sa area nila since napakalawak rin ito.